Matang kamay si Mr. Melencio Boy Vargas ng Alto DAP. Sir, go ahead. Magandang umaga po, Mr. Chairman. At salat po na dito kay Secretary. Siguro pwede pa mag-suggest na, sir, baka naman po pwede, Mr. Chairman, na yung LTO na magpadala ng summons. Ano na lang ang LTO at MMDA. Kasi ang LTO po ang nakakaalam ng mga lahat po ng listahan ng mga operator, driver. Kasi nga po ang nagiging problema po namin dito sa sa public transport, no. Halimbawa po yung driver ko nagalit sa akin, nagpahuli tapos umalis na. Paano ko nga habulin? Oo nga naman. May point ka naman. Pero bago siya magkaroon ng galit sa inyo, sibakin mo na siguro yung driver mo. Dapat ma-anticipate mo na itong driver ko, loko-loko to, gagawa to ng hindi maganda. Tama po kayo doon, Mr. Chairman. Kasi siyempre, alam mo yung driver, pag kinakagalitan mo, magtanim sa'yo. Ang gawin niya, pahuli na ng pahuli, tapos bukas, umalis na. Pero sa responsibility na yung operator, hindi na po responsibility ng LTO yun, o ng MMDA for that matter. Yes po, Mr. Chairman. Kaya lang po minumungkahi namin yon dahil sana po yung summons natin within 5 days dumating na para hindi po naiipon. Kasi ang nangyari po kasi dito, lalo po yung Ngayon mga how many days? Ngayon ba, how many days ang summons? Sa totoo lang po, may From the time of the interconnectivity ang MMDA sa LTO. So, kung ano pong nasa database ng LTO, may access po ang MMDA dyan. Pero how long? Kasi Ang ano ho namin is within 7 days from the time na na-validate yung NCAP violation, we will send it via PhilPost within 7 days. within 7 days. And they can... Ano yun, 7 working days o 7 days po. kasama ng weekend? 7 days po, kasama yung weekend. And they could file a protest within 10 working days. And ang MMDA po, hindi ho kami i-interest. Kahit bayaran mo yan after 1 year, wala akong interest sa penalty. Alam niya ni Kaboy at ni Kaobet. O, Kaboy, okay sa inyo? Tama. Tapos yung pagpipili po ng driver, nasa batas po yan, yung diligence of a good father. Ang operator, responsibilidad yung pumili ng maayos at Tama. disiplinadong driver na yung hindi kayo ipapahamak. Kasi may ano rin ho kayo dyan may obligasyon sa pagpipili. And ang liability ng driver jointly Sa amo. sa amo. Operator, So we have to be careful in choosing our drivers. So isa rin po yan na pinapakiusap natin sa mga operator. Kung pipili kayo ng driver, make sure na may due diligence at alamin nyo ang background ng driver na ito. Kasi marami tayong mga buses, jeepney na na-involve sa iba't ibang matitinding road crash incidents. And hopefully, this would be, kumbaga, eye-opener to all the operators kasi hindi lamang lahat isisisi natin sa gobyerno. You have to do your own part in making our roads safe and to have disciplined drivers sa ating kalsada. Yeah. Tama naman po kayo doon, Mr. Vargas, Mr. dagdag Chairman. ko lamang doon sa sinabi ng MMDA, ni Atty. Nunez. Ganon din yun sa mga private individuals na may mga driver. Alam mo, katulad ko, may driver ako. Pag nahuli yung driver ko, kahit hindi ako sakay at makakatanggap ako ng summon mula sa LTO, paninindigan ko yon. Pero, kakausapin ko yung driver. Pagagalitan ko, totoo ba itong violation na ito? Bakit ka nag-violate? Tuloy, magmumulta ako ng ganito, ganon. So, it is my responsibility na siguraduhin na yung driver ko ay maayos na driver, hindi siya pawara-wara, hindi siya gagawa ng mga hindi maganda sa pagdating sa kalsada. Yun po yun. Yung explanation ng MMDA. Okay. Si Ma'am Liberty Luna, gusto niyo po magsalita? Chairman at sa lahat na nandito ngayon, kay Secretary. Sa akin po, sa akto, kailangan lang po maayos po yung paghuli doon sa camera, yung capture nila para hindi naman mahirapan yung mga members ng mga public transport. At kung totoo nga po na medyo mababa na po yung ating mga penalties, nagpapasalamat po ako sa MMDA kay Attorney Nunez at sa ating mga
nakaikot po dito. Na sana po hindi lang po naman po to sa public transport, ito rin po ay kasama rin po ang public at private transport po. Magkakasama po ang violation nito, kaya sana po may ayos po ang panghuhuli nila sa camera po nila at papunta po sa MMDA at papunta rin po sa LTO. Yun lang po, salamat po. Thank you. Recently, merong lumapit sa akin dahil yung kanyang mother ay nasagasaan, I think 3 times sa my Quezon City. Now, we have to address the issue of sa mga traffic lights and sa mga pedestrian lanes. Ako mismo nakakita ako kung paano winawalang hiya ng maraming drivers yung pedestrian lane na yung pedestrian nagpapatintero hihinto sa gitna at ito masakyan diretso-diretso and pedestrian lane yun. We have to do something about this. So may I suggest whose responsibility would this be na maglagay na tayo ng hump, kahit na rubber hump lang muna, temporary yun, na para at least mag-slow down yung sasakyan. Lagyan natin lahat ng pedestrian lane natin ng humps. Would that be the responsibility of MMDA or LGU? Sa national DPWH? roads po. Sa national roads po, that's the jurisdiction of the DPWH. DPWH? Meron Actually, ba ang tayong nilalagay yun nila parang yung rumble strips. Pwede rin yun. Meron ba DPWH tayo rito? Comsec? Do we have a member of the DPWH? Okay. Yeah, what's your opinion, Engineer Tagle, doon sa suggestion ko? Yes, sir. So, we will be coordinating po with our counterpart as particularly in the National Capital Region on how we could improve the safety of our pedestrian facilities, including pedestrian crossings and our sidewalks po, sir. So, currently, there are locations po wherein we provide refuge island. Ano po? Pedestrian refuge island po, sir. Ano po yun? This is where at the center po of our national roads, particularly for multi-lane areas, this adds protection po just in case po magkaroon po ng two-stage crossing. So kung magkaroon po ng time na ma-stay po sila sa gitna, so added protection po yung median so that they can stay and wait for the traffic po on the other side na Let's magkaroon talk ng about gap. the motorist. So, yung sinasabi ko na naintindihan nyo, tatawid yung pedestrian sa pedestrian lane, nothing will stop ng isang motorista na para mag-slow down. Diretso-diretso lang siya. So, ang point ko is dapat we have a certain mechanism that would obligate them to stop or slow down. At yung suggestion ko, yun yung maglagay tayo ng humps or rumble strips. Yung ano naman po, sir, yung rumble strips po, yes, we are currently putting rumble strips po in approaching yung mga pedestrian crossings natin, sir. May ginagawa niyo na ba po yan? Yes, sir. Okay. So, it is part of, kumbaga po, traffic calming natin. And also, yung mga speed limits po natin within, particularly within NCR, I think MMDA is already implementing also yung mga maximum speed limits po natin to lower the Kahit na speed. maglagay tayo ng maximum speed limit, kung wala namang hindrance sa pag-speeding nila, then we have to put that mechanism as well. Yes, sir. Para mapabagal yung takbo ng mga sasakyan, yung rumble strips nga kung tawagin. Yes, So, po, so sir. meron ba kayo nilalagay? Meron na, sir. We have specific guidelines po for putting rumble strips on also on approaching po ng mga pedestrian crossings po na. Okay, yan sa mga main roads, sa mga malaking kalsada. How about yung sa mga side streets? Whose responsibility would that I be? think The that LGU? will be the LGU po, sir. So the ILG, pwede bang kausapin yung mga mayors sa mga pedestrian lanes, matao, maglagay kayo ng mga rumble strips doon? Yes, Mr. Chair. Actually, we can issue an advisory encouraging all of the LGUs to put humps or rubble strips on identified na streets. Encouraging? Hindi Yes ba po, sir. pwedeng obligahin nyo sila? Sir, we cannot do that, sir. You on the cannot? part of the LGU. They have local autonomy po. I know, pero okay, how about a memorandum of agreement? Tutulong yung DPWH para gawin yung rumble strips. Saan ba nabibili ng rumble strips?
It is same material po with the pavement markings but higher thickness lang po. Just para po ba ano siya? Ano yun? Yung... Yes, yun yung sasabi thermoplastic ko, pavement parang markings. rubberized- Yes po. paint? Mm-hmm. Pintura lang. Thermoplastic pavement markings po, sir. It's like rubberized paint. Same material as they use. Manipis. Pero yung rumple strips po mas makapal. Mas ano, para ho siyang maliliit na hump lumagabas. Oh, yun dapat. So, yung mga taga-LGU might not agree with that dahil sa gasto siguro. Magkano ho ba yun? DPWH. I really don't have the exact amount right now, Kasi, sir, but kasi we can ako, provide. almost every day, pag umiikot ako, sumasama ang loob ko, wala lang akong magawa, hindi naman ako traffic enforcer. Makikita ko, yung mga pedestrian, lalo dyan sa may E-road, tatayo yung mga nurse. Pag walang traffic enforcer, tatayo yung mga nurse doon o yung mga health workers papuntang St. Luke's. Wala yung masasakan, diretso-diretso lang. Pag nag-clear na, saka diretso ulit yung pedestrian. So kung maglalagay tayo doon ng, yung ba yung sa may bandang St. Luke's, hindi na DPWH yun, Quezon City LGU na yun, di ba? Maglagay rumble strips. Pag naglagay tayo, then, yeah, sa may E-road, may pedestrian dyan. I think after St. Luke's Hospital, marami pa, hindi lang sa St. Luke's, marami pa sa Mindanao Avenue. Sa Mindanao Avenue, malaki-laking road yun. Meron na bang rumble strips yung pedestrian dyan? When I was still, yung TV5 ay nasa Novaliches pa, nadadaanan ko palagi yun. Yung mga pedestrians doon, nagpagpatintero sa mga sasakyan. Meron pa nasagasaan ata doon twice. So, yan ba, na-address na natin yung issue dyan? DPWH, naglagay na kayo ng rumble strips? We'll verify, sir, if along Mindanao Avenue, sir, may rumble strips. Lahat yan. Ilan yun? 2 o 3 at pedestrian lanes. Kasi Mindanao Avenue, napakalaking kalsada yun. Kaya maluwang, nagmamabilis yung mga sasakyan at nakakatakot at marami na sagasaan. So, siguro, DILG, talk to the mayors and suggest that na maglagay ng rumble strips sa mga pedestrian lane. And then kayo po sa DPWH, I want you to identify yung mga main thoroughfares, mga roads na kailangan ng rumble strips, lahat ng pedestrian. Gusto ko lahat. Nang sa gayon, maobliga itong mga mabilis na magpatakbo, magdahan-dahan. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Go ahead po. Maybe we can also coordinate with the Mr. Toledo. DPWH when it comes to the specifications ng mga kailangan na pa-implement ng LGU. Yung specifications sa mismong mga interventions na to para malesen na po yung ating incidences of Okay. road crash. Sige, thank you, Mr. Toledo. Now, nandito ba yung PPA, Philippine Ports Authority? Okay. Attorney Santiago, thank you for coming. General Manager PPA. During the last couple of hearing, nag-suggest ako na maglagay ng mga X-ray machines para sa mga sasakyan doon sa mga kinakarga sa Roro. At ang reason for that, para ma-avoid natin yung smuggling ng droga, pag-smuggle ng mga nako na sasakyan. Especially sa droga at kontrabando. In fact, there was this incident na naharang, buti na lang, magaling yung PIDEA at that time, naharang nila isang sasakyan, kotse, na ikakarga na sana sa Roro, punong-puno ng droga. Pero kung may X-ray yan, you don't need intelligence, you just need the X-ray. Hindi sila makakalusot. Kaya lang may kamahalan po yun. Ano po yung latest na po? Good morning, Mr. Chair. We are pleased to inform the Chair, pursuant to your suggestion over the past few hearings, Mr. Chair, that the PPA board yesterday has approved the budget for the acquisition of at least 2 mobile vehicle X-rays for this year, Mr. Chair. So we will be procuring at least 2 vehicle X-rays within this year, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much. So within this year, so bakit dalawa lang po? Ilan ba ang mga pier na dinadaanan na may Roro? Unang-una po, Mr. Chair, katulad po ng sinabi nyo, medyo malaki po yung cost ng vehicle X-ray po. No? Since we will be conducting competitive bidding, with your indulgence, Mr. Chair, I can disclose to you later how much para hindi po ma-appraise yung mga potential bidders kung ano yung budgeting.
But medyo mataas po yung cost niya. But we have approximately about 132 ports po nationwide that we Oh. are managing. Okay. So we will concentrate po primarily doon sa main access points po na dinadaanan ng marami, which is Batangas and Matnog, Sorsogon. So initially po, we will deploy those two at those two terminals, and then as we proceed, probably for next year, we will try to budget and procure again for the other terminals as we go along, Mr. Chair. Okay, at least mag-umpisa tayo sa dalawa. Okay na yun, kaysa wala. And then as we go along, pag naging successful, mag-a-add na lang kayo na mag-a-add. Okay, thank you. Now, dredging. Andito pa yung DPWH? Ito naman. Sinong nag-i-inspect? Is that DPWH or Coast Guard? Sa mga barko na gumagawa ng dredging to make sure na wala silang violation, say, sa overloading. Kasi recently, nasa news yun, merong dredging vessel na tumaob dahil sa overloading sa Mindoro, overloading ng buhangin. Would that be DPWH or Coast Guard or Marina? Coast Guard? Yeah. Commodore? Thank you, Mr. Chair. Doon po sa operation ng barko, pagdating po sa Pilipinas, dalaw po yung agency na talaga pong nagtutulungan para po ma-ensure yung safety not only of the vessel but the crew and the passengers as well. Ito po yung Philippine Coast Guard and of course ang ating Marina po, Your Honor. So dapat po meron tayong regular inspection na ginagawa sa mga barko na bago sila bumiyahe para masiguro na hindi po sila nag-overloading. Tama po yun, Mr. Chair. Isa po sa pangunahing trabaho ng Philippine Coast Guard. Ito po yung tinatawag nating PDI, Mr. Chair. Ito po yung pre-departure inspection. Meaning po, bago po umalis ng isang pier, yung isang barko po, ang ating Philippine Coast Guard, chinecheck po, number one, hindi lang po yung overloading o number of passenger and cargo capacity carrying ng isang barko, kundi po yung kanyang safety manning certificate niya. Meaning, tama ba yung number at mga opisyal na nagmaman dun sa barko? Kasi po, pag biyahe na yan, kailangan talaga pong certified, trained, competent po yung mga officer niya. That's a Philippine Coast Guard concern po, Mr. Chair. Okay. Well, kasi alam ko yung sa dredging sa laot yun. Opo. And then, after na makapag-dredge sila, makakuha sila mga kailangan ng buhangin, dadalhin dito sa Manila, hindi naman sila paparada sa mga pier. So, ang ibig sabihin, dapat meron tayong sistema na masiguro na yung mga barko na dredging vessels ay na-check natin na hindi sila nag-overloading at tama yung nakalagay sa kanilang Yes, sir. permit na kung saan lang dapat sila mag-dredging. If I may, Mr. Chair, yung binabanggit niyo pong insidente na isang dredging vessel po yung tumaob doon po sa Mindoro po, Occidental Mindoro. Ito po yung sa MB Honghai 16. Ito po nung April 15 po ito ng taon Okay. po natin. Ang nangyari po dyan, Mr. Chair, if I may cite, no, yung pong investigation po ng Coast Guard after the incident po, napag-alaman po natin na yung barko po, as far as her certificate is concerned, na inisyu po ng Marina, yung Philippine Registry niya po. Kasi po, ito po ay operated and owned po ng isang foreigner, nilipat po sa atin dito, Philippine Registry. Meron po siya. Second po, yung kanyang cargo ship safety certificate, meaning safe ba siya magkarga ng kargamento. In this case, buhangin po, meron po yan. Pangatlo, meron po siyang minimum safety manning. Okay. Meaning po, yung number kanyang officers and crew at yung nakasampa at that time, nung siya po ay nagparehistro doon po sa Marina, meron din po, Mr. Chair. Yung kanya pong tonnage measurement, yung kanyang load line, at saka yung kanyang certificate of stability. So during the time that the vessel was registered, binigyan po ng Philippine flag kasi bareboat charter po yan, pumasa po siya doon. Kaya po siya ay pinayagang maglayag. Now, doon naman po sa part ng Philippine Coast Guard, kami po yung nag-issue ng kanyang sewage certificate. Hindi po magtatapon ng kalat sa dagat, ng kanyang pollution, at saka yung kanyang SOPE po. O yung tinatawag po na Shipboard Oil Pollution Emergency Plan. So, okay po yun, Mr. Chair. And at the same time, nung kanya pong last PDI po, okay naman po yung barko, Mr. Chair. Just that during the time of incident, dun po sa aming investigation po, meron pong 3 factor na nakita po ang Philippine Coast Guard na naging dahilan ng paglubog po ng barko, Mr. Chair. Okay, sige. Thank you. Secretary pala, bago ka umalis, merong ano rito, yung natakil nyo na ito, yung Unified Grand Central Station issue.
delayed. The contract for the construction of the common station was awarded in 2019 to BFC FSDC. Ano nangyari po dito? Thank you very much, Mr. Chairman. Napaka-importante po nitong issue na ito, and thank you for bringing it up. Tama po kayo, and nagpapasalamat din po tayo sa BF Corporation. They have a representative here. 2019 po na-award itong kontratang to. Originally, I think the contract completion date was supposedly end of 2021. When was this awarded? 2019. 2019. Opo, and the original contract was supposed to be completed by end of 2021. However, alam naman po natin na yung nangyari po noong 2020 hanggang 2022, yung nagkaroon po tayo ng COVID pandemic. And nagka-problema po talaga ito. Unfortunately po, when we took over po nitong early this year, ito nga po nakita natin na halos wala ng trabaho na nangyayari dun sa So ano pong reason ba't compensation. nagkaroon ng delay? Marami pong reasons, Mr. Chairman. Primarily, the COVID pandemic was a major reason. Pero nagkaroon din po ng mga... Pero meron tayong 23, 24, 25. Hindi mo Tama po. yun. And I think nagkaroon Wala ng COVID. Tama po yun. At tingin ko po nagka-problema din po talaga between the contractor and DOTR during 2022, 2023, 2024. Okay. No, and I had to make a decision na po itong nakaraang mga buwan, and a few weeks ago we just issued the notice of termination of the contract. This was upon nag-uusap naman po ang DOTR at yung contractor for the past several months, and I think we agreed na I think this is the best way forward, no? Na magto-terminate na po tayo, we will terminate the contract so that we can already move on and finally complete the project. Kasi po, Mr. Chairman, no, while it is true na na-award po itong common station contract noong 2019, actually, the common station project dates back to as early as 2008, Mr. Chairman, no? Time pa po ni former President GMA ito na pinag-isipan, pinagplanuhan. Unfortunately, hindi po na-i-implement. No? Hanggang sa dumating 2019. Hanggat sa dumating yung 2019. Pero again, unfortunately, hindi pa rin po siya tapos. And I think I had to make the difficult decision na po of finally saying na let's terminate, let's look for another way. Pero of course, this is without prejudice po dun sa pag-uusap ng DOTR at nung contractor nung 2019, yung BF Construction, para naman po magkaroon po tayo ng we can find a way to settle kung sino man ang may utang, kung ang gobyernong may utang o may pagkukulang din ng contractor. We will find a way to solve that. But in the meantime, we've terminated it so that we can move on and look for another group that can finally finish this project once and for all. Okay, andito ba yung BFC, FSDC representative? Yes, President, Mr. Chairman. Ortiz? Okay. Anong reason ba't ho kayo nagkaroon ng pagkahaba-habang delay? It was already mentioned by Secretary. No, aside from COVID. Kasi sa COVID is 2022 lang, Yes. 21 going to 22. Pero we have 23, 24, 25, 3 years. Yes. Taking note of that one, sir, because in construction, there's such a thing as compounded results. No? Ang mangyari, pag na-delay isa, minsan may tinatawag kaming, let's say one process dependent on another, nag-domino effect na. So Okay. naging compounded na yung delay and maraming impacted. No? Lalo pagka critical path yung isang punto, 5 nakadepend doon, 5 nga yung madidelay. Pero paid na ba yung contract na yun? Hindi pa po okay. fully paid. Hindi pa fully paid. So as I'm saying, we are committed to fulfill our obligation, but moving forward, we've been talking to Secretary for the best interest of the Filipino. Ano yung best solution? That's why we are in agreement in principle on where we are heading to. No? Although we're doing synchronizing with the OTR with respect to obligations, etc. Kung ano po yung makakabuti sa project. Ang makapabuti sa project, cancelahin yung kontrata sa inyo. Yun ang maaaring, He yes, did possibly. the right thing. Yes, yes. Secretary Vince did the right thing. Yun po yun. That
The other way is, sabi nga nila, anong cause of delay? Of course, yun na nga yung COVID. Of course, siyempre, yung mga obligations namin na hindi naman ho tatakbo kasi na unfunded, di ba? May mga obligations kami, both sides. Nagkakaroon ng delay. Secretary Vince? Mr. Chairman, no, I think bottom line po, and I think the chairman will agree that the best way forward is really to find the fastest way na matapos natin yung proyekto. Kasi mahigit isang dekada na po ito, Mr. Chairman, no, na since pinagplanuhan, na-implement, na-delay, hindi natuloy, etc. etc. Ang dami na pong pinagdaanan nito. And I think ang utos po talaga ng Pangulo sa amin, sa DOTR, is once and for all, tapusin na natin ito. Gagong-gago na, Mr. Chairman, and nandito din po ang San Miguel Corporation. May commitment po ang San Miguel Corporation na matapos na ang MRT 7 finally by 2027, early 2027. No? So ang gusto po talaga naming mangyari, napipilitin naming ma-deliver, is by the time na matapos ang MRT 7 sa 2027, tapos na rin po finally ang common station. Kasi kahit na po operational na ang MRT 7 sa 2027, kung ang common station po ay hindi pa tapos, kawawa pa rin po yung mga commuter natin. Kasi hindi pa buo ang MRT. Kasi ang MRT 7 po, papasok po ng common station 1, common station yan, Mr. Chairman. Kasama po ng LRT 1 at ng MRT 3. So ang goal po talaga natin, ang utos ng Pangulo, matapos na ang lahat ng mga proyektong yan finally by 2027. So, and for us to do that, hindi na po tayo pwedeng magturoan pa tatagal tayo ng 6 na buwan o 1 taon na nagtuturoan lang ho tayo Kaya, So before the end of his term ni PBBM? yes, that is the goal. That is the goal with finality. Tapos na ho. At achievable ba yun? Tingin ko po, kaya kailangan po talaga magdesisyon na ngayon. Kasi kung tayo po ay makikipagturoan pa at makikipag-negotiate pa sa BF, baka tumagal po tayo ng 6 na. It's 6 months that we cannot afford, Mr. Chairman. I know. Opo. Sa pamumuno mo, Sec Vince, and I know you na mabilis kang umaksyon at ang gusto ko sa'yo, mabilis ka rin magsibak. Hindi naman po, Mr. Chairman. Which is good. Kung kinakailangan lang po, Mr. Which is good Chairman. in a way. Ganun dapat. Kailangan isang leader na may panindigan, may tapang. Hindi yung padilidar pag sibak. Pag meron kang ginawang kalokohan, tanggal. O tulad niyan, yung kontrata, delayed na, tanggal ka. Wala na marami pang mga, hindi na kailan pa mga second chance. Di ba? Una palang pagkakamali, tanggalin agad. Kung ikagaganda ng sistema natin, di ba, Mr. Ortiz, sir? Anyway, sige po, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. And Mr. Chairman, just to, this is off topic po sa hearing mo, but I just wanted the chairman to know that alam ko po, very important po sa inyo yung airport sa Kawayan, Isabela, Mr. Chairman. Yes, sir, Secretary. So, as per your, instructions no to DOTR. Na alam ko matagal nyo na rin po to. Hindi pa po ako nakaupo sa DOTR. Talagang pinipilit nyo na po ito. Tingin ko po by the end of June or early July, night rated na po ang Kawayan Airport sa Wow. Isabela po. At makakalipad na po ang ating mga Thank you, sir. kababayan po sa Isabela kahit po gabi. Yun po yung matagalang problema. Yun po ang magandang update din namin po sa iyo, Mr. Matutupad Chairman. yan, Today. marami matutuwa, hindi lang po Kawayan, kundi yung buong Northern Luzon sa eastern side po. eastern side. Thank you. Okay. Maraming salamat po. Pasensya na po, Mr. Okay Chairman. naintindihan Kailangan ko. ko lang pong hatakin din kasi kasama ko po sa meeting si GMJ Sure. Okay. Santiago. Alright, sige po. Sige. Okay. Sige. Maraming salamat po, Thank Mr. you. Chairman, and thank you for all the hard work po. Thank you so po. much po. Thank you, Secretary. Now, Parañaque flooding, DPWH. Ano nangyari po yung sa baha sa Parañaque nung May 12? Severe flooding in hit barangay Moonwalk in Parañaque on May 12, reaching chest deep in some areas. Akala ko ba billion ginagastos natin sa flood control. And yet, dito sa Parañaque, naging parang dagat yung isang area doon dahil sa flooding. Yes po, Your Honor. Ano nangyari sa mga flood control natin na budget? Yes po, sir. I think po it can be best answered po by our Assistant Secretary for Regional Operations in NCR.
We have here with us po si ASEC Malaluan. I would like to recognize the presence of Senator J.B. Ejercito. Senator J.B., thank you for coming. Okay, sino mag-address muna nun? Si ASEC? Okay. And ASEC, please identify yourself. Ano po? ASEC po kayo ng? I'm Assistant Secretary Loretta Malaluan of DPWH for NCR For operations. NCR operations. Explain to us yung nangyaring flooding dyan sa Parañaque noong May 12, ASEC. Ba't nangyari po yun? What happened? Sino po may pagkukulang dito? Sir, Mr. Chair, as we can see, ito po yung sa Barangay Moonwalk, Parañaque sa Multinational Village. And kung makikita po natin, there are isa po sa Ma'am, diretso nyo na kami. Huwag na kayo magpasikot-sikot. Tell us straight up front. Anong nangyari dyan? Bakit nagkaganon? Huwag nang pagpaligoy-ligoy, please. Meron pong mga nakita tayong mga basura po at mga dito sa ating mga daluyan po ng tubig dito sa ating Parañaque, and we are now addressing po. So you're Na-address na blaming po yung ito. basura. Ito Saan po galing po yun. yung basura? Saan nagkaroon ng clogging? Actually po, medyo hindi po ako na-update dito sa... Well, you should have been updated. Yeah. Kayo po ang operation sa NCR. Yun So po ang- tinitingnan mo lang kasing picture, may nakita kang basura, basura ang dahilan. I don't think so. There must be another problem, another reason kung bakit nagkaganon yan. We have to address that right here, right now. Hindi po yung magsasalita ka lang na basura, tapos hindi pa ako na inform. Come on, you should be on top of this. Yeah. Kasi it's not operation po kayo, ma'am. Also with us is the regional director. Oh, po. ipapasa mo na naman ako. Kanina, pinasa ka sa... Nagpapasa-pasa na kayo ng bola. Yes. Come on, may budget tayo ng bilyones sa flood control. Ano na nangyari? Dito sa mismong Parañaque, NCR, nagkaba hanggang chest deep. Oh, We are explain addressing to- na po itong I know problema you're na addressing, ito. but we know, we need to know, the public needs to know, bakit nagkaganon? Anong cause para naman maiwasan natin sa ibang lugar? Go ahead, Senator. Tanong ko lang, Mr. Chair, with your indulgence. Asik Malaluan, meron po bang may pumping station ba rito? Meron po tayong mga pumping stations. Was it working during the time or hindi? Or nag-clog yung pumping station dahil sa mga basura? Was it working? May tao ba? Baka na... Meron tayo pong mga pumping stations sa Parañaque, and yung isa po nating inaano na booster pump po natin is right now hindi po working dahil po inaayos nga po natin. So yun ang rason siguro. One of the reasons and probably this one. So hindi gumagana yung isang pumping station. Opo. I know that for a fact, Mr. Chair, kasi yung sa San Juan, nung mayor din po at congressman, may mga basin kami. No, we really need pumping stations to be working para mailabas yung tubig. So siguro yung sino bang in charge ito, MMDA, di ba, pag flood control ang nagmaman? Yes po, Am I may correct? mga portions po ng mga pumping stations natin na ang MMDA, but there are certain pumping stations po na still being managed by DPWH and by the LGUs. Siguro para please submit a report to the committee para malaman din ni Mr. Chair kung ano ba nangyari. Was it a pumping station that was not working, or yun nga, ano pong rason? Kung basura nga talaga. Minsan talaga, Mr. Chair, nako, nung naglilinis kami nung mayor ako, minsan magugulat ka. Ang nakukuha namin, katre, nako, ganun kalalaki. So, please submit a report para magkaroon ng idea din ng chair. No? Tsaka yung pumping station, especially during wet season, lalo ngayon, rainy season, kailangan lahat yan working na. Di ba? By now, Mr. Chair, dapat lahat ng pumping stations in this area should be working kasi otherwise talagang mag-iimbak ang time to. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. Meron kang opening statement? Mamaya, Mr. Chair, I just like to clarify some things, no? Kasi meron ho tayong kapapasalamat, kapipirma lamang ni President Marcos, no? Yung pong Motorcycle Crime Prevention Act, no? It's a good thing that the Executive Director is LTO here, Greg Puat,
so that we can clarify. Kasi po may mga misinformation na lumabas sa riding community. Yung grupo po ng parehong paborito tayo, Mr. Chair. Hindi ko na sasabihin, baka sumikat pa. Pero they're creating misinformation that yung pong transfer of ownership ay dito lang sa batas na ito. But in actuality, doon pa yan sa Land Transportation Code of 1964. Siguro, Attorney Greg po, can you clarify that ito pong transfer of ownership has been in the other laws, no, that were passed, no, prior to this. Itong amendment na kasi ito, no? Prior to doble plaka, meron na tama ba, may mga batas na nagsasaad na dapat yung transfer of ownership ay nire-rehistro sa LTO for crime prevention. LTO, Attorney Puo. Good morning po, Mr. Chair. Yes po, tama po kayo, Mr. Chair. Kasama po yung requirement na i-transfer po dapat ang ownership sa atin pong RA 4136 na 1964 pa po. And then we have the old anti-carnapping law, which is a 1972 po. Required din po na i-transfer yung mga nabili po na sasakyan. Otherwise, it is presumed as carnap. And then meron din po tayong 1992 Memorandum Circular sa LTO signed by then ASEC Browan, requiring the transfer of ownership within 30 working days upon execution po nung deed at i-report po sa LTO. 20 working days? 30 po 1992. 92 po. And then, nung 2016 po, na-amend po ang ating anti-carnapping law. Dito po nailagay yung 20 working days na kailangan pong i-transfer po yung mga nabiling motor or sasakyan. Otherwise, it will be presumed as carnap. Kasama po ang four wheels dito, no? Hindi lang po for motorcycles. Tama po, Mr. Chair. And then 2019 po, Mr. Chair, doon na po lumabas yung Motorcycle Crime Prevention Act. Although ang nakalagay po doon ay reporting lang, reporting and transfer. Now, dito po sa bagong batas po, yung po yung 20 working days shall cause the transfer of the motorcycle ang nakalagay po. So just to clarify, Mr. Chair, no, yung pong dating batas, nandun na sa mga dating batas pala ito. Mula 1964, nakailang may AO na rin. So to clarify, hindi po ito introduced dahil lang dito sa amendment. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. And in fact, reading of the new law po, medyo mas magaan po siya kaysa doon po sa anti-carnapping, kasi sa anti-carnapping law of 2016 ang nakalagay po shall be registered within 20 working days. Ang nakalagay po dito sa 12209, which napag-usapan po dito sa Senado, shall cause the transfer within 20 working days. So yung shall cause po, isimulan mo pero hindi, because we know for a fact that they are outside the control of the buyer, yung po shall cause the transfer within 20 working days ang nakalagay po. Pero pag when you say 20 working days, kung isasama mo yung weekends, that's almost 1 month, no? Tama. Tama po, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Chair, just to, thank you for this opportunity, kasi nagpapanik ho yung ang riding community. Akala po nila na yung motor lang po ang saklaw nito. So magandang clarify po ni Attorney Greg Pua, ang aking Executive Director, that four wheels is also included because of the anti-carnapping law. No? At ang maliwanag din na yung 20 working days, that is almost 1 month. Di ba? And ano ho ba ang rasyonal? Bakit kinakailangan mag-report? Diba? Dati kasi, bakit daw yung iba, dati akala nila kagawian na hindi patong-patong ang deed of sale. No? Bawa first owner, second, third, deed of sale lamang, open deed of sale. So, bakit ho hindi na-implement yung dating batas na kailangan ma-register yung phone transfer of ownership? Tama po, yun na nga po, Mr. Chair, dahil sa nakaugalian, and we are very happy po na very specific po yung ating Motorcycle Crime Prevention Act nitong na recently signed by our President. At least now, we have a clear guidance po nung sa mga gagawin po ng mga nakabili at nagbenta ng sasakyan. And siguro sa PNP, sa General, meron ba HPG rito?
Jermata, ang concern po kasi ng riding community, ang tagal ho daw ng proseso. No, alam po naman natin, no, may HPG clearance, meron pang sa LTO. So, yung LTO kasi, nag-propose na sila, magkakaroon sila ng amnesty para po malinis na ang mga records, no? Kahit na yung inaalala ng iba na namatay na yung may-ari, first owner, iba nawawala. So, Attorney Greg po, tama, magkaka-amnesty program tayo para maging malinis ang records? Tama po, Mr. Chair. Meron po tayong fina-finalize ngayon na ilalabas na guidelines na para po sa mga motorsiklo na nabili before the effectivity of the new law, magbibigay po tayo ng not only 6 months po, Mr. Chair, ang inakalagay po sa ating draft ay 6 months upon effectivity of the MC or the next registration po, Mr. Chair. So kung yung next registration mo po ay 9 months from now, within 9 months pa po yung i-transfer mo na yung nabili mo na sasakyan. And with regard naman po doon sa nawala na yung deed of sale, patay na yung owner, meron din po tayong, doon din po sa MC na yon, pwede na pong mag-execute yung nakabili ng isang affidavit na magpapatunay na nasa kanya na po, sa kanya yung sasakyan, considering po na under our civil code, possession of a movable property such as a motorcycle or motor vehicle, you are presumed to be the owner of that movable property. So yung agam-agam ng ilang riders na baka maging problema yung hindi nila mahanap, nawala na, namatay na yung may-ari, nasa probinsya, just with the proof of ownership ay pwede na nilang ma-transfer yung kanila pong registration sa pangalan nila. Tama po Mr. Chair. In addition to that po, with our recent meeting po, ang sabi nyo nga, kung dapat mapadali, we are developing an online platform po para po hindi na po pumunta muna yung atin pong kababayan bago po hindi na mag-absent para sa mga transfer of ownership. Ay, maganda balita yan, Mr. Chair, kasi marami sa mga riders natin nagtatrabaho at ginagamit sa hanap buhay at sayang yung araw na yon. So magandang balita, and thank you for LTO na magkakaroon sila ng online processing para hindi mawalan ng working, kumbaga yung sayang din yung sweldo, no, at kikitain. So yan po, maliwanag, magkakaroon tayo ng online payment, magkakaroon pa ng amnesty. General Mata, sa HPG naman, from your point of view, yung pong nakagawian na open deed of sale lamang, no? Minsan second, third owner, fourth, pang-apat na sali na, open deed of sale. Paano yung palimbawa, may checkpoint o ano man, kailangan dala nila lahat yun para ipakita na sila na yung panghuling owner. Hello, sir. Supposed to be, dala nila yun, sir. Supposed to be. Dala nila yun. lahat Kasi ng- yun ang pinangahawakan mo lang ng proof of ownership mo doon sa sasakyan. Pero ano rin, General, no? Hindi ba parang abala rin yan. Bawa sa checkpoint, ang dami hong dalang dokumento. Imagine, abala Mr. po. Chair, imbis na registration lang at tutugma doon sa lisensya, Yes po. may tatlong deed of sale pandala. Yes, Ganun ho ba yes, po. nangyayari? Yes po. Kaya with the passage of the new law, maiis na po yung ano na yun, yung issue na mahahassle. Kasi now they are being required only 20 days to transfer. 20 days lang kailangan. Kaya yung with the passage of your new law na sir, okay sa amin yun na mawawala yung mga hassle, sir. Malaking ginhawa sa HPG, malaking ginhawa rin Sa po sa riding community, motorist. no, na hindi na sila maabala Apo. na dala-dala lahat ng deed of sale, Yes no? po, sir. Totoo Siguro po. yung yung responsibilidad nasa bawat isa rin. Yes Tama po, ho yung ba? seller tsaka buyer will take its own responsibility. The seller will report yung niya na within 20 days din, and yung buyer will immediately transfer din dapat, sir. Tsaka maganda ho yung offer ng LTO na amnesty at online. Yes, po. Malilinis na records. Hindi na kinakailangan na 3-4 ang daladalang dokumento from now on. Opo, opo. Ang question na lang, with your indulgence, Mr. Chair, last point. Kasi po baka raw matagal yung proseso, baka yung 20 working days ay kulang dahil minsan daw sa HPG lang yung clearance ay inaabot ng siyam-siyam. Hindi po, So, si LTO magkakaroon po ng online. So, is it possible na magiging yung HPG clearance maging online or konektado na rin sa LTO para mapabilis ang proseso? Yun, sir, medyo
we are sorry to say that we cannot do that online kasi ima-macro etch po yung makina eh. Physically dapat makarating yung sasakyan. And we are promising the public, the riding motorists na in fact we have one-stop shop eh. In a day. Kayang ano yan sir eh. So meron kayo, may committed And we kayo, extend- Gerald we ex- Mata. Yes, sir. We will commit to that, sir. And we extended our clearance also for 20 days para may mahabang ano sila, sir. Mahaba-haba. So, just to clarify, and para maging malinaw tayo, Opo. one-stop shop, in Yes, sir. sa isang araw, And no lunch makukuha time. nyo na. Oh, sir, no lunch time pa yan. Pag pumunta kayo sa offices ng Highway Patrol Clearance Division, no lunch time break. Nagtatrabaho Yun sila. kasi, Mr. Chair, yun ang inaalala ng iba, pag-rehistro, tatagalan Wala sa pong LTO, lunchtime break. sa HPG. So, Hindi po. ina-assure nyo po na Opo. magiging mas madali Medyo sa ito ngayon. lang aminin namin sa crime laboratory kasi yung sasakyan nga sir, physically, dudukutin. Minsan hindi kaya Etching. ng ordinary. Hinahanap no? Opo, dadalhin pa sa kasa kasi kasa lang nakakapagtanggal. Body number, Yung body. chassis. Talagang yung mga modelo ngayon sir na lalo yan medyo high-end, napakahirap. Pero for the motorcycle, napakadali. May libre pang kape dun sa Camp Crame clearance section sir. Wala pong lunch break. Pumasya lang po kayo doon at pati ko kung gusto niyo puntahan pag na-delay kayo anytime, ando doon lang po ako. Thank you, Mr. Chair. Malaking bagay ito kasi nagkaroon po ng misinformation. Yes po. Nagkaroon ng uproar. Akala po ng riding community ay dagdag pahirap ito. Pero hindi po nang alam na nando na sa dating batas to. Ngayon po inaayos natin with the amnesty, Mr. Chair, with the online services, with the one-stop shop, ay malilinis na po ang records. No? In the long run, yung abala, mababawasan rin po. And it's for the good of everybody. Minsan kailangan natin yung ano makakabuti sa buong society rin. No? Hindi lang po yung para sa atin. So, thank you, Mr. Chair. In addition, sir, additional security pa ng mga nagbenta yan eh. Kasi when the vehicle is used in crime, sila ang unang makakatok eh. Sila ang unang ipupursu ng mga law enforcer. While for them, diligently, they submitted by the deed of sale to LTO para HPG for transfer, mawawala yun. May eliminate yung ganong risk na i-hot pursue yung bahay mo with the Tsaka, involvement of the vehicle. Sir Mata, tama ba no? Na halimbawa, nangyari po yun, Mr. Chair. Open deed of sale. Oo. No? First owner, nakatatlong lipat, apat. Halimbawa po yung motor, di bali kung ma-involve po sa NCAP, mahuli o sa traffic violation, paano po kung nagamit sa krimen? Nakapatay po. Nakapatay. Sino po ang ang primary suspect at that time? Yung person of interest, yung naka-registered doon na, sir. Yung first owner. Yung first owner. Dahil hindi Yun na-transfer. ang Yun ang mangyayari, pinaka- Mr. Chair. Kawawa. Yung pong kawawa, kaya hindi naintindihan ho ng iba Opo. na yung po ang dati itong motorcycle crime prevention, iniiwasan po natin na gamitin ang motor sa krimen at yung sila po ang maabala. No, na Yes, 3-4 na lipat, tapos wala kang kamuwang-muwang, na-involved, na ginamit yung motor mong naibenta sa krimen, ikaw ngayon na suspect, Mr. Chair. So, with this amendment, with this amnesty, with the HPG clearance online, at least malilipat na yung pong mga pangalan, malilinis na. Yun pong mangyayari, Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. Maganda yan, nilinaw mo, Senator JV, kasi marami dyan papakalat ng fake news, nagagatong, nagpapainit ng ulo sa ibang motorista. At least today it's been clarified. And yan, yung sa amnesty plus online, so that would at least mapalagay sa ayos, sa liwanag yung issue na matagal nang pinapainit ng, wag natin sabihin, baka sumikat pa nga eh. Sabi niya. Anyway, quick question lang sa HPG. Kasi we have this experience sa programa ko sa Wanted sa radyo na ang tagal bago magpa-alarma sa HPG. Meron tayong tinatawag na voice alarm, sir. Madali lang po yun. Yung voice alarm 24 hours. Once ma-receive ng kapulisan yun, i-alarma talaga yun. Ngayon, may mga kaukulang kasing dokumento na kailangan si reparnish nung after 24 hours. Teka, tumatanggap kayo ng online alarma? Voice alarm, sabi nyo? Hindi, we termed only that as voice alarm. Paano po yun? Pag yung may tumawag sa amin, radio sir, may kami rito na
I accept talaga ng pulis yun kasi Pag police, pero pag civilian, hindi nyo basta-basta accept. Baka mamaya, pwedeng gumagawa lang ng story at meron siya kagalit o ipaprank lang niya yung hindi, kahit civilian sir, i-accept yun. I-accept yun para Over the phone? subject to validation. Over the phone, medyo... No, you sir, shouldn't. Hindi pa, No, you should not. Yan, you must not. You must not. No, delikado yun pag over the phone. Delikado talaga sir. Pero paano kung totoo rin naman? Paano kung hindi sir, diba, totoo? sir? Kaya yun ang nga, ang kinukonsider 50-50 yan. din sir. No, sir. You must not Oh, sir. accept. Yes, sir. Dapat mo pumunta, yung sinabi ko, Dapat physically. meron present. kasi sa experience ko, umabot ng ilang araw bago tanggapin yung alarma. Pero ngayon pala, pwede over the phone lang. Wag, sir. Wag, itigil yan, sir. Correction sir, hindi over the phone. Kasi kung meron lang halimbawa si Juan, kagalit niya si sir. Pedro, Paano magagamit? ipapalarma niya sa ni Pedro over the phone. Sabi na, sige, okay, no problem. Through an officer, sir, over the phone, pag nag-request sa akin, police officer, siya ang garantor eh. Lalo na pag yung, wini-wave ko, personally, nagpapakandak ako ng validation. Kasi, lalo na pag ang level ko, director, hindi na naman i-release yung name niya na magpa-alarm sa akin na hindi totoo. Na-receive niya yung alarm, he first receive yung... Kaya mga exception to the rule yun, sir eh. Ay mga ganun exception to the rule. Mag-a-act ako kasi pag once hindi ako mag-act, i-blame niya ako eh. Kung valid intelligence information na kidnapping in progress, ito yung plate number ng sasakyan, pwede, may initial information ka, pwede na yun ang basis mo. Pwede yun pag in progress. Tapos kapwa niyo police, tumawag sa inyo. Yes, sir. Carnapping in progress, i-alarm niyo, ito yung numero ng plaka, etc. Agad-agad i-alarm niyo. Pero pag civilian po, tumawag sa inyo over the phone, huwag niyo po i-alarma. Binabalidate. In fact, sa text 2920 natin before, sir, di ba? Kasama yan mga ganyan complaint. Pinapabalidate, sir, sa lower unit kung may mga ganun insidente. Wait a minute, since nagkaroon ata ng earthquake, and I believe we have to suspend muna kasi baka magkaroon ng aftershock. So notices and invitation for the next succeeding meeting will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended.